Si Ana ay nakaupo sa isang pulong sa trabaho, nakikinig sa ulat ng Chief Financial Officer tungkol sa quarterly performance nang maramdamang nanginginig ang kanyang telepono. Palihim siyang tumingin sa screen at nakita ang mensahe mula sa kanyang biyenan na si Ligaya Reyes. Karaniwan ay hindi direkta sumusulat sa kanya ang babae, mas pinipili nitong makipag-ugnayan sa pamamagitan ng anak, kaya naman nagbantay-banay si Ana. Nang buksan niya ang mensahe, halos hindi niya napigilan ang pagkamangha. Narito ang bill para sa kasal ng aking anak na babae, 175,000 piso, bayaran mo agad. Nakalakip sa ibaba ang detalyadong listahan ng mga gastos. Binasa ni Ana ang mensahe ng 2 beses, hindi pa rin makapaniwala ang kanyang mata. Ang kasal ni Cristina, ang bunso nga anak na babae ni Ligaya Reyes mula sa kanyang unang asawa, ay naganap 2 linggo na ang nakakaraan. Hindi inimbitahan si Ana doon. Higit pa rito, nang maingat na tinanong niya ang kanyang asawa na si Dante kung hindi ba nila dapat batiin ang kapatid, matiim itong sumagot na labis na tutol ang ina sa kanilang presensya sa selebrasyon. Ayaw ni Christine na masira ang kanyang kasal nga taong hindi pamilya. Ito ang sinalita ni Dante mula sa kanyang ina. Nanahimik si Ana, bagamat naksakit ang puso niya, mga taong hindi pamilya. 4 na taon na silang kasal, ngunit hindi pa rin tinanggap ng biyenan ang kanyang pagkatao bilang bahagi ng pamilya. Ngayon naman, hinihingi ng babaeng ito ang 175,000 piso para sa isang handaan kung saan siya ay hindi man lang imbitado. Binuksan ni Ana ang nakalakip na file. Nakamangha ang detalye. Rental ng isang resort sa Tagaytay 40,000 piso. Handaan para sa 100 tao 60,000 piso. Dekorasyon at bulaklak 30,000 piso. Banda at MC 20,000 piso. Photographer at videographer 15,000 piso. Wedding dress ng nobya 10,000 piso. Nagpatuloy pa ang listahan, kasama na ang bayad para sa mga valet at security. Bahagyang ngumiti si Ana sa katangahang ng sitwasyon, humingi ng paumanhin sa kanyang katrabaho at lumabas ng conference room. Sa koridor, tinawagan niya ang kanyang biyenan at naghintay ang sagot. Ate Ligaya, mahinahon na sinabi ni Ana, natanggap ko po ang inyong mensahe. Gusto ko lang po linawin, talagang hinihiling ninyo na bayaran ko ang kasal ng inyong anak na babae. Sa kasalang hindi man lang ako inimbitahan. Siyempre naman, matigas na sumagot ang biyenan. Asawa kang aking anak na lalaki, ibig sabihin bahagi ka aming pamilya. At sa aming pamilya, nagtutulong-tulong tayo sa isa at isa. Kawili-wiling lohika, hindi mapigilan ni Ana ang sariling pagiging sarkastiko. Bahaging pamilya kapag kailangan ang pera, ngunit taong labas kapag may pagdiriwang ang pamilya. Huwag maging matalino, lalo pang tumigas ang boses ni Ligaya Reyes. Ayaw ni Christine na masira ang kanyang espesyal na araw, ngamga nakakain siyang tingin. Nanigas ang mga kamao ni Ana, ngunit nanatiling patag ang kanyang boses. Kaya naman, ipaliwanag po ninyo kung bakit dapat akong magbayad ng bill na ito, dahil iyon ang aking desisyon, putol ngang biyenan. Mayroon kang trabaho, walang anak na kailangang gastusan. Si Christine naman ay nagsisimula pa lamang ang kanyang buhay bilang mag-asawa. Kailangan nilang pera para sa sariling tahanan, ayuraha dua ala yuada. Para sa gamit ng bahay, kumuha na ako ng utang para sa kasalang ito, umaasa ako na tutulungan mo akong bayaran ito. Kumuha kayo ng utang nang hindi muna nagtatanong sa akin, at ngayon ay hinihingi ninyong ako ang magbayad. Hindi ko hinihingi, nagmamakaawa ako sa isang kamag-anak para tumulong, maliwanag, na naiinis na si Ligaya Reyes. O kaya ay ganun kakatakaw na hindi mo matulungan ang pamilya ng iyong asawa? Malalim na huminga si Ana. Bihasa ang babaeng ito sa pagmamanipula. Pinapalabas na may kasalanan ang iba. Kaya naman hanggang ngayon ay hindi pa nagagawang labanan ng kanyang asawa ang ina nito kahit matagal nang nasa hustong gulang si Dante. Ate Ligaya, matibay na sinabi ni Ana, hindi ko babayaran ang bill na ito. Inyong desisyon ang mag-organisa ang mahal na kasal. Inyong responsibilidad iyon, wala akong kinalaman dito.
Paano mo nagagawang tanggihan ako, sigaong biyenan? Makikipag-usap ako kay Dante. Payakin niya kang magbayad. Kausapin ninyo siya, mahinahon na sumagot si Ana at ibinaba ang tawag. Bumalik siya sa conference room, ngunit hindi na siya makakonsentra sa trabaho, nagsabog ang mga isipan sa kanyang ulo. Palagi namang malamig ang pagtrato sa kanya ni Ligaya Reyes, ngunit hindi inasahan ni Ana ang ganitong kakaharapin. 175,000 piso. Iyon ang ipon nila at ni Dante para sa sariling bahay. 3 taon na silang nag-iipon, bawat buwan ay nagtatabing ang pera, ipinakakait sa sarili ang makasiyahan at mamahaling pagbili. Sa gabi, ikinuwento ni Ana sa asawa ang tungkol sa tawag. Namutla si Dante, seryoso ba siya? Bulong niya, sinusuri ang detalyeng bill sa screen ng telepono ng asawa. 175,000 piso. Wala na ba talaga sa tamang isip si Mama? Sinabi niyang makikipag-usap siya sa iyo. Maingat na tumingin si Ana sa asawa. Dante, sabihin mo sa akin ng tapat, alam mo ba na nagpaplanong gumawa ng ganito kamahal na kasal? Hindi. Umiling siya. Sinabi ni Mama na lahat ay nakaorganisa na, hindi na kailangan ng tulong, at bakit hindi ka imbitahan? Lumayo ang tingin ni Dante. Sinabi ni Mama na gusto ni Christine na simpleng kasal, malapit na pamilya lamang. Hindi na ako nangyalam, alam mo naman kung paano siya kapag tinakontrahan. Tahimik na tumango si Ana. Alam niya ito, bihasa si Ligaya Reyes sa paggawang gulo, pagmamanipulang pagkakasala, pagpipigang awa. Si Dante ay lumaki sa kapaligirang iyon at sanay nang sumuko sa ina upang maiwasan ang away. Dante, hindi ako magbabayad para sa kasalang iyon, matibay na sinabi ni Ana. Katangahan ito. Hindi tayo inimbitahan, ngunit hinihingian ngayon ng pera. Ito ang ating ipon para sa bahay. Iinpon natin ito ngang maraming taon. Naintindihan ko. Hinawakan niya ang kamay ni Ana. Huwag kang mag-alala, makikipag-usap ako kay Mama. Ipapaliwanag ko sa kanya na hindi ito tama. Ngunit nakita ni Ana ang pagdududa sa kanyang mata. Palagi namang sinasabi ni Dante na makikipag-usap siya sa ina, ipapaliwanag, iukol ang kanyang posisyon ngunit bumabalik siyang nalulungkot at nakasala at walang pagbabago. Kinabukasan, tumawag si Ligaya Reyes kay Dante. Narinig lamang ni Ana ang isang paning ng usapan, ngunit sapat na ito. Mama, masyadong mahal ito. Hindi. Naiintindihan ko, ngunit nag-ipon kami para sa bahay. Mama, huwag ka nang umiyak. Hindi ko sinasabing hindi ako tutulong. Ang halagang iyon lamang. Sige, pag-isipan ko. O, makikipag-usap ako kay Ana. Nang ibaba niya ang telepono, maputla ang kanyang mukha. Umiyak siya. Tahimik na sinabi ni Dante. Sinasabi niyang nagbabanta na ang bangko ng korte kung hindi siya magsisimulang magbayad, na matanda at may sakit na siya at hindi kayang tiisin ang ganitong stress, na umasa siya sa ating tulong bilang pamilya. Dante, umupo si Ana sa tabing asawa. Mayos ang iyong ina. Hindi siya matanda at may sakit. 50 taon pa lamang siya. Nagtatrabaho pa. Kumikitang maayos. Manipulasyon ito. Ngunit totoo naman na kumuha siyang utang, tumutol siya, sinuri ko, nagpadala siyang madokumento, 175,000 piso sa 24% interest bawat taon, kung hindi makbabayat, talagang makakaroon ng problema. Iyon ang kanyang pagpili. Iginiit ni Ana. Walang pumili para sa kanya na mag-organisa ng ganitong mahal na kasal. Bakit tayo dapat magbayad para sa kanyang desisyon? Nanahimik si Dante, tumitingin sa sahig. Naramdaman ni Ana na naningas ang galit sa loob niya. Mahal niya ang asawa, ngunit ang kawalan nitong kakayahang labanan ang ina ay nagpapagalit sa kanya. Baka ibigay natin ng kahit maliit. Alin lang ang mungkahi ni Dante? Mga 30,000 o kahit 15,000 para lang makatulong. Hindi. Matibay na sinabi ni Ana, kahit 1 sentimo, kung magbibigay ka ngayon, hihingiin niya muli at muli. Walang katapusan ito. Tumingin si Dante sa kanya,
punong kalituhan at sakit, ngunit ina ko siya. Naintindihan ko, ngunit asawa mo ako, at nagtatayo-tayo ng ating sariling pamilya, ng ating kinabukasan. Ginawang iyong ina ang kanyang pagpili nang hindi tayo sinanggunian, kahit hindi tayo inimbitahan sa kasal. Hayaan mo siyang harapin ng makahihinatnan. Ang mga susunod na araw ay punong pag-aalala. Ilang beses sa isang araw na tumatawag si Ligaya Reyes kay Dante, umiyak, nagrereklamo, inaakusahan si Anang kasakiman at kawalang pusong. Nagpadala siya ng mahabang mensahe tungkol sa kung gaano kahirap ang kanyang maging mag-isa, kung paano niya inialay ang kanyang buhay para sa mga anak, at ngayon ay tinalikuran siya nila sa mahirap na sandali. Nakita ni Ana kung gaano ito nakakapagod sa asawa. Naging irritable si Dante, masakit ang tulog. Sa trabaho ay pinagalitan siya dahil sa pagkakamali sa isang mahalagang proyekto, ngunit hindi siya sumusuko. Prinsipyo ang usaping ito. Isang gabi, umuwi si Dante na parang langit ng bagyo. Agad na napagtanto ni Ana muling nakaabot sa kanya ang biyenan. Tahimik na nakagmot si Dante, dumaan sa kusina, kumuha ng tubig. Bahagyang nanginginig ang kanyang makamay. Tumawag si Mama, sa wakas ay nagsalita siya, hindi pa itataas ang tingin. Nagsimula nang magdagdag ng interest ang bangko. Ang unang bayad ay 6,000 piso bawat buwan. Wala siyang ganitong pera. Patuloy na inalo ni Ana ang sopas, hindi humaharap. Sa loob niya ay kumukulo ang lahat, ngunit pinilit niyang magsalita ng mahinahon. Dante, napag-usapan na natin ito. Kumuha siyang utang ng hindi natin alam. Iyon ang kanyang responsibilidad. Ina ko siya. Sumigaw ang boses ni Dante. Gusto mo ba siyang palayasin ng bahay na habulin siya nga collector? Sa wakas ay humarap si Ana. Nakita niya ang lalaki kung saan siya naktanan ng 4 na taon, ngunit ngayon ay halos hindi niya ito kilala. Ang Dante na minahal niya ay malakas at malaya at ito ay parang titiritre sa mga kamay ng kanyang ina. Nagastos ang iyong inang 175,000 piso sa isang kasal na hindi man ako inimbitahan, dahan-dahang sinabi ni Ana. Tinawag niya akong taong labas, ngunit ngayon ay dapat na akong maging sapat na pamilya para bayaran ang kanyang kalokohang gastos. Pinunasan ni Dante ang mukha siyang pagod. Alam kong mali siya, ngunit anong gagawin natin ngayon? Napirma na niya ang kontrata, nagastos na ang pera. Ibenta niya ang regalo sa kasal na iyon. Mabagsik na sinabi ni Ana. Awkward na inangat ni Dante ang balikat. Maregalo kay Christine iyon. Hindi mari. Hindi mari. Naramdaman ni Ana na tuluyan nang nawala ang pasensya niya. Ngunit mari bang kunin ang ating pera? Ang pera na inapon natin ng 3 taon para sa sariling bahay. Dante, naririnig mo ba ang sarili mo? Nagpapaisip lamang ako. Nakisip na ako, putol ni Ana. Nag-isip ng 1 linggo. At alam mo kung ano ang napagpasyahan ko? Kung magbabayad tayo ngayon, walang katapusan ito. Hihingi ng iyong ina ang pera muli at muli para sa renovasyon ni Christine, para sa kotse, para sa kahit saan, dahil magtatakda tayo enge president. Si Ana ang nagbabayad enge lahat. Nanahimik si Dante, tumitingin sa sahig. Malalim na huminga si Ana, sinisikap na magpakalmante. Pakikinig ka sa akin, ayaw kong mag-away. Mas malambot na nagpatuloy siya, ngunit kailangan nating magtakda ang hangganan. Ang iyong ina ay isang matanda ng tao, ginawa niya ang kanyang desisyon, harapin niya ang kahihinatnan. Madaling sabihin, bulong ni Dante, hindi mo naririnig siya kung paano siya umiyak sa telepono, paano niya sinasabing pinagisdan ko siya, na pinalaki niya ako ng mag-isa. Sandali, itinataas ni Ana ang kamay, mag-isa, at ang iyong ama, nagbabayad naman siyang sustento, tumutulong sa inyo. O nga, ngunit, walang ngunit, Dante, manipulasyon ito, purong manipulasyon, at lumalabas ka dito. Nagtunok ang telepono ni Dante, tumingin siya sa screen at lalo pang namutla, Ligaya Reyes. Pinindot niya ang reject.
ngunit pakaraan ng isang segundo ay nagsimulang tumunok muli ang telepono. Sagutin mo, sinabi ni Ana. Makipag-usap ka sa kanya, ngunit ay speakerphone mo. Gusto kong marinig. Nag-atubili si Dante, ngunit sa ilalim ngang matatag na tingin ngang asawa ay pinindot niya ang button. Dante, anak. Pununuha ang boses ni Ligaya Reyes. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Tumawa lang sa akin ang bangko, hinihingi na ang unang bayad. Nagsabi ako na wala akong pera, ngunit nakbabanta sila na korte. Dante, hindi mo naman pababayaan ang iyong sariling ina. Mama, huwag kang mag-alala. Paano ako hindi mag-alala? Hysterically na sumigaw ang biyenan. Wala akong ganitong pera. Ang aking pensyon ay para lamang sa pagkain at bayarin ngang bahay. Dante, anak ko, hindi mo naman papayagang mawala sa iyong ina. Mama, ngunit wala rin kaming libreng pera. Mahina niyang sinubukan na sumalungat. Wala. Bigla na nagbago ang tonong biyenan at naging mas matigas. At ang inyong ipon, alam ko na may nakaipon kayong pera sa bangko. May magandang sahod si Ana, mayroon ka ring mayos na kita. Pababayaan ba ninyo ang sarili ninyong ina? Ate Ligaya, nakialam si Ana, hindi na mapigilan ang sarili. Ang perang iyon ay inipon namin para sa bahay. Iyon ang aming kinabukasan. Isang mabigat na katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita ang biyenan at tunay na lasunin ang kanyang boses. Ikaw ba iyon, Ana? Alam ko na, ikaw ang nagpapagalaw ng lahat nito. Sinasadya mo bang pahiwalayain ang aking anak sa akin? Wala akong pinaghihiwalay, pantay na sumagot ni Ana. Ayaw ko lang magbayad para sa kasal na hindi ako inimbitahan. Hanggang ngayon ba nag-aalala ka pa doon, sigaw ni Ligaya Reyes. Maliit ang isipan, mapaginala. Ipinaliwanag ko naman ang mga pinakamalapit na tao lamang ang naroon. 100 bisita, paalala ni Ana. At sa lahat ng iyon, walang lugar para sa asawa ng iyong anak na lalaki. Dahil iba ka. Nabuwal ang salita mula sa bibig ng biyenan at agad siyang nagsisi, ngunit huli na. Nagulat si Dante, parang tinamaan siya. Tumingin siya sa telepono, pagkatapos ay kay Ana. Mama, ano ang sinabi mo? Tahimik niyang tanong. Dante, hindi ko, iyon ang ibig sabihin, sinubukan ng biyenan na bawiin. Anak, kinakabahan lang ako. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi ko. Hindi, Mama. Naging matatag ang boses ni Dante. Naunawaan mo ng mabuti. Si Ana ang aking asawa. 4 na taon na kaming magkasama. At tinatawag mo siyang iba. Dante, mahal. At pagkatapos ay hinihingi mo sa kanya ng pera, nagpatuloy si Dante at napansin ni Ana na may lakas na lumabas sa kanyang boses. Kapag kailangan ang pera, bahagi siya ng pamilya. Tama ba ang aking naintindihan? Hindi mo naintindihan, umiyak na ang biyenan. Buong buhay ko ay para sa iyo, lahat ay isinasakripisyo ko at ngayon ay pinipili mo siya kaysa sa akin. Hindi kita pinipili kaysa sa kanya, Mama. Gusto ko lang na igalang mo ang aking asawa at ang aming hangganan. Nanahimik si Ligaya Reyes. Pagkatapos ay nagsalita siya, malamig at maingat. Ganito na lang. Kung hindi mo tutulungan ako sa utang na ito, ituturing kong wala na akong anak na lalaki, aalisin kita sa aking testamento. Ang bahay ko, lahat, naking pag-aari, mapupunta lahat kay Christine. Huminto si Ana sa pahinga. Ito ang huling pag-atakeng biyenan, ang kanyang pinakamahalagang trump card. Ilang segundo na nanahimik si Dante. Nakita ni Ana kung gaano nakatensyon ang kanyang mabalikat, kung gaano nakasara ang kanyang makamao. Sa wakas ay mabagal siyang huminga at nagsalita. Gawin mo kung ano ang gusto mo, Mama. Ngayon naman si Ligaya Reyes ang nanahimik. Maliwanag na hindi niya inaasahang ganito ang sagot. Seryoso ba kayo? Alinlangan niyang tanong. Ganap, matibay na sumagot ni Dante. Kung ang pagmamahal mo sa akin ay sinusukat sa pera at testamento, marahil ay tama nga na wala na tayo pagkatapos nito. Handang tumulong ako sa iyong payo, nagpatuloy siya.
Maari akong tumulong sa pagplaplano ng paraan para mabayaran ang utang, ngunit ang aming ipon ay hindi namin ibibigay. At kung hindi mo matanggap ito, iyon ang iyong pagpili, hindi aming. Magsisisi ka, sumigaw ang biyenan, kayo ay parehong magsisisi. Ikukuwento ko sa lahat ng kamag-anak kung paano ninyo ako tinatrato. Pinindot ni Dante ang end call, pagkatapos ay pinigil ang telepono at inilapag ito sa mesa. Hindi na nanginginig ang kanyang nga kamay. Maingat na lumapit si Ana sa kanya at niyakap siya. Pinigilan siya ni Dante. Inilapit ang mukha sa kanyang buhok. Patawarin mo ako, bago na sinabi niya. Patawarin mo ako na natagalan akong magawa ito. Okay lang, bulong ni Ana. Naramdaman ang luha na dumalong sa kanyang nga mata. Ang mahalaga ay nagawa mo na ngayon. Ilang minuto silang nakatayo ng ganon, yakap-yakap ang isa't isa. Naintindihan ni Ana na para kay Dante ay isang hindi kapanipaniwalang mahirap na hakbang ito. Ang paglaban sa isang inang nagmamanipula sa kanya sa buong buhay niya ay nangangailangan ng napakalaking lakas ng loob. Anong mangyayari ngayon? Tahimik na tanong ni Dante. Hindi ko alam. Tapat na sumagot ni Ana, ngunit kakayanin nating dalawa. Ang masusunod na araw ay lumipas sa malakit na katahimikan. Malungkot ang lakat ni Dante, paulit-ulit na sinusuri ang telepono, ngunit walang tawag mula sa ina. Nakita ni Ana kung paano siya naglalaban sa sarili. Ang ugaling pagsunod sa kalooban ng ina ay hindi nawala sa isang gabi kahit pagkatapos ng ganitong hayak na pag-usap. Isang Miyerkules ang gabi, habang sila ay naghapon, sa wakas ay may kumibo sa telepono ni Dante. Ngunit hindi si Ligaya Reyes ang tumawag. Christina, huminga siya, tumingin sa screen, sandaling nag-atubili, pagkatapos ay sumagot. Narinig lamang ni Ana ang kanyang panik ng usapan. O, naintindihan ko. Hindi, Christina, pinal na ang desisyon. Hindi kasalanan niya iyon. Huwag kang ganyan. Pakikinig ginawa ni Mama ang sitwasyong ito mismo. Hindi ko kaya. Hindi, pinal ito. Ibinaba niya ang telepono at pinunasan ang mukha ng kanyang nakamay. Umiyak si Christine, pagod niyang sinabi. Sinasabi niyang hindi kumakain, hindi natutulog si Mama, na sinira ko ang kanyang puso, na ipinagisdalo ko ang pamilya para sa huminto siya. Para sa isang babaeng hindi pamilya, mahinahon na tinatapos ni Ana, nagpangiwi si Dante. Hindi niya iyon direktang sinabi, ngunit iyon ang ibig sabihin. Patuloy na tumatawag ang bangko kay Mama na hinihingi ang unang bayad at kung hindi tayo tumutulong, mawawala ang bahay ni Mama. Dante, ipinatong ni Ana ang kamay sa kanyang palat. Ang iyong ina ay may bahay na nakakahalaga ng 4 milyong piso. Maari niyang ibenta ito, bumili ng mas maliit, at mabayaran ang utang. Maraming paraan. Alam ko, kinurot niya ang kanyang kamay. Mahirap lang ito, buong buhay ko ay mabait akong anak, at ngayon ay pakiramdam ko ay traidor na ako. Hindi ka traidor. Pinili mo lang ang iyong pamilya, ang ating pamilya. Tumango siya. Ngunit nakita ni Ana na nagpapatuloy ang panlup na pakikipaglaban. Kinabukasan sa trabaho, ipinatawag siyang kanyang boss na si Mr. Santos. Pumasok si Ana sa opisina ng bahagyang nagtataka. Naisumite naman ang lahat ng ulat sa tamang oras. Walang problema. Ana, umupo ka. Mukhang awkward si Mr. Santos. Mayroon akong medyo kakaibang tanong para sa iyo. Maari mo bang linawin ang iyong sitwasyong pinansyal? Paumanhin, nagulat si Ana. Naintindihan mo, may tumawag sa akin ngayon, isang Ligaya Reyes, nagpakilalang biyenan mo, sinabi niyang, nagatubili siya, na umutang ka sa kanya ng malaking halaga at tumanggi kang bayaran. Napaka-emosyonal niyang nagsalita tungkol sa kung paano mo sinamantala ang kanyang tiwala na pensyonada siya at ngayon ay hindi na makabili ng gamot. Naramdaman ni Ana kung paano lumamig ang lahat sa loob niya sa galit. Tuwid na nagsalita, Mr. Santos, ganap na kasinungalingan iyon. Patak ang kanyang boses, ngunit nanginginig ang kanyang makamay. Ganap na kabaliktaran. Hinihingi ngang aking biyenan na bayaran namin ang kasal ng kanyang
anak na babae na hindi man lang kami inimbitahan, 175,000 piso. Tumanggi kami at ngayon sa akin ay umaantala na ay nagsimula na ang pag-atake. Umatras ang direktor sa kanyang upuan, malinaw na nakpapahinga. Ganun pala ang nangyari. 5 kang taon na nagtatrabaho rito. Kilala kita bilang responsableng tao. Ngunit naiintindihan mo, napakatiyaga niyang tumawag. Nagbabanta pa na sumbongan ang aming pamamahala tungkol sa kung anong uri ngang manloloko ang pinapanatili namin sa kawanihan. Sinubukan niyang siraan ako sa harap ng aking employer. Dahan-dahang sinabi ni Ana, Diyos ko, gaano nakalayo ang narating niya. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko na ang lahat, ngunit maging handa para sa posibilidad na maari siyang magpatuloy, baka gusto mong kumonsulta sa isang abogado. Nang gabi ay ikinuwento ni Ana kay Dante ang tungkol sa tawag ng kanyang ina sa kanyang trabaho. Namutla siya, ito, masyadong malayo na ito, bulong niya. Sinubukan niyang sirain ang iyong karera. Ana, patawarin mo ako. Hindi ko inakala na kayang gawin ng aking ina ang ganito. Ikaw ay walang kasalanan sa kanyang mga ginagawa, ngunit sa loob ni Ana, lumago ang pagkabalisa. Kung nagsimulang kumilos ng ganito agresibo si Ligaya Reyes, ano ang kasunod? Dumating ang sagot sa sunod na araw. Biyernes ng gabi, nagtunok ang doorbell. Sa pintuan ay nakatayo ang tita ni Dante na si Tita Nena at ang kanyang asawa na si Mang Boy. Maari kaming pumasok. Pumasok si Tita Nena sa bahay nang hindi hinihintay ang sagot. Kailangan nating mag-usap ng seryoso. Umupo sila sa sala. Si Tita Nena ay isang malaking babae na may autoritatibong tingin, nagtatrabaho bilang punong guro sa isang paaralan sa loob ng maraming taon. Sanay siyang sinusunod, Dante. Ikinuwento sa amin ni Ligaya ang tungkol sa inyong alitan, nagsimula siya, at dapat kong sabihing na bigla ako sa iyong pag-uugali. Pinalaki kang iyong ina ng walang ama pagkatapos ng diborsyo, inialay ang lahat para sa iyo, at ganito ang kabayaran mo. Tita Nena, hindi ninyo alam ang buong sitwasyon, sinubukan ni Dante. Sapat na ang alam ko, Ligaya kumuha ng utang para sa kasal ni Christine dahil gusto niyang maibigay sa anak ang mayos na pagdiriwang. Umasa siya sa iyong tulong bilang anak, ngunit tumanggi ka. Dahil sa kanya, tumango siya patungo kay Ana, paumanhin, Tita Nena, nanatiling mahinahon si Ana. Ngunit bakit naman naisip ng inyong kapatid na dapat naming bayaran ang kasal ng ibang tao? Kasal na hindi man lang kami inimbitahan dahil ako ay iba raw. Huwag lumikha ng drama. Putulin siya ni Tita Nena. Ipinaliwanag ni Ligaya na intimate na seremonya ito lamang. 100 bisita, putol ni Ana, resort sa Tagaytay. Intimate ang tawag dun. Paano man ay obligado si Dante na tulungan ang kanyang ina. Inangat ang boses ni Tita Nena, pensyonada siya. Ang buwanang bayad ay 6,000 piso, pero ang kanyang pensyon ay kaunti lamang. Paano siya mabubuhay? Mayroon siyang bahay na nakakahalaga 4 na milyong piso. Matibay na sinabi ni Dante at tumayo. Maari niyang ibenta ito, bumili ng mas maliit at mabayaran ang utang. Mananatiling may natitira pang ilang milyon. Paano mo nagagawa? Nagulat si Tita Nena. Iyon ang kanyang tahanan. Gusto mo bang itaboy ang iyong ina sa kalye? Gusto ko siyang harapin ang kanyang mga problemang pinansyal ng mag-isa. Kumuha siya ng utang nang hindi kami sinanggunian, nag-organisa ng maluho na kasal nang hindi man kami inimbitahan at ngayon ay hinihingi ang aming iPhone. Tita Nena, hindi ba ninyo nakikita kung gaano ito kaliha? Isang hindi nagpapasalamat na anak ang nakikita ko. Tumayo rin si Tita Nena. Boy, umalis na tayo. Wala na tayong magagawa rito. Dante, magsisisi ka pa nito. Malalaman ng buong pamilya kung paano mo tinatrato ang iyong ina. Lumakad sila papalabas, malakas na nagpinit ng pinto. Bumaksak si Dante sa sofa, tinabing ang mukha ng kanyang makamay. Nagsimula na ito, bulong niya. Ginagawa niyang armado ang buong pamilya laban sa atin. At tama siya, nagsimulang magring ang magatawag. Una ay, tumawag ang pinsan ni Dante na si Olive na may galit na tungkol sa kung paano maaring pabayaan ang isang ina. Pagkatapos ay, si Tito Dodong,
na nagtatangkang magbigay ng leksyon tungkol sa tungkulin sa pamilya. Pagkatapos ay isang malalayong kamag-anak na umiyak sa telepono tungkol sa kawawaawang si Ligaya Reyes. Ikinukuwento niya sa lahat ang kanyang bersyon, pagod na sinabi ni Ana isang gabi noong linggo. At siyempre, siya ang biktima, at tayo ang malupit at maramot. Sumulat pa sa akin ang kaibigan ni Mama sa trabaho. Ipinakita ni Dante ang kanyang telepono. Sinasabi na dapat akong mahiya, na ang tunay na lalaki ay nagpoprotekta sa kanyang ina at hindi sa isang babae. Kinuha ni Ana ang kanyang telepono at binasa ang mensahe. Ang galit na matagal na niyang pinipigilan ay sa wakas ay bumubukas. Alam mo kung ano, matapang na sinabi niya. Tama na ang pagiging tahimik. Ang iyong ina ay naglunsad ng isang digmaang pang-impormasyon. Maayos, ikukuwento rin natin ang katotohanan. Ang buong katotohanan kasama ang lahat nega detalye. Tumingin sa kanya si Dante nang may pagdududa. Sigurado ka, palalakin lang nito ang alitan. Dante, pinalaki na ang alitan. Tumatawag ang iyong ina sa aking trabaho. Ginagawang kalaban-laban sa atin ang mga kamag-anak. Nilalay tayo sa harap ng lahat. Tatanggapin ba lamang natin ito? Binuksan niya ang kanyang Facebook at nagsimulang mag-type. Mahabang post, mahinahon at puno nga katotohanan. Tungkol sa kung paano kumuha ng utang si Ligaya Reyes para sa maluho na kasal nang hindi man lang nag-imbitahan sa kanila. Tungkol sa kung paano niya hinihingi ang 115,000 piso ang lahat ng kanilang ipon. Tungkol sa kung paano niya tinawag si Ana na iba. Tungkol sa tawag sa trabaho. Tungkol sa pagmamanipula at presyon sa pamamagitan ng mga kamag-anak. Pinindot ni Ana ang publish at umatras sa kanyang upuan. Bahagyang nanginginig ang kanyang makamay hindi sa takot, kundi sa labasan ng adrenalin. Ginawa niya ang bagay na hindi niya kailanman gagawin. Pampublikong nalantad ang isang alitan sa pamilya. Inilabas ang lahat ng manipulasyon ng biyenan sa liwanag. Nakaupo si Dante sa tabi niya. Ipinatong ang kanyang kamay sa balikat niya. Maputla ang kanyang mukha, ngunit matibay. Tama ang ginawa mo. Tahimik niyang sinabi. Dapat nang tapusin ito. Halos agad na nagsimulang magyanig ang telepono ni Ana. Una ay dumating ang mga notification ng like at share. Pagkatapos ay nagsabog ang mga komento. Diyos ko, anong kakilakilabot na sitwasyon? Lumakas kayo. Kilala ko ang ganitong klaseng mga biyenan. Katulad ang akin noon. Kayo ay mabuti na hindi sumuko. 175,000 piso para sa kasal ng ibaganap na katangahan ito. Pinaraming ang mga komento sa bawat minuto. Kumakalat ang post sa mga kakilala, kaibigan ng mga kaibigan, ganap ng mga estranghero. Ang kwento ng mapagmalaking biyenan ay maliwanag na nagpahawa ng marami. Habang binabasa ni Ana ang feed, natuklasan niya ang komento mula sa kanyang pinsan na si Michelle. Ana, palagi ko nang alam na si Ligaya Reyes ay isang uri, ganap sa iyong panik. Kasunod ang komentong dating classmate ni Dante. Dante, naalala ko ang iyong ina mula pa nung high school. Nagalak akong natuklasan mo rin sa wakas ang katotohanan. Sa lubong kalahating oras, mahigit 300 like na at 100 komento ang nakuhang post. Karamihan ay sumusuporta kina Ana at Dante, nagbabahaging makaparehong makwento, kinokondena ang ugaling biyenan. Ngunit mayroon ding ibang mga boses. Ang labasan nga basura mula sa bahay ay pinakamalasamang bagay. Pamilya ito. Paano mo magagawa ito sa iyong ina? Pinalaki ka niya. Pinarami ka niya. Ang kabataasan ngayon ay ganap na nawalan ng konsensya. Igalang ang matatanda. Nanigas ang labi ni Ana habang binabasa ang makomentong ito. Inasahan niya na may mga taong kakampi ang biyenan. Laging may mataong naniniwala na ang mga magulang ay pinapayagang gumawa ng kahit ano, na ang nga anak ay obligadong tiisin ang kahit anong manipulasyon. Nagtunog ang telepono ni Ana. Hindi kilalang numero. Nuarch si Ana, ngunit sumagot pa rin. Hello. Si Ana ba ito? Isang tiningang, isang babaeng nasa gitna ng edad. Ang pangalan ko ay Elena,
Tita ako ni Christine, sa panig ngang kanyang ama, nabasa ko lang ang inyong post. Naktensyon si Ana, naghanda sa isa pang baha na akusasyon. Nais ko kayong pasalamatan, nagpatuloy ang baba at nagulat si Ana. Si Ligaya ay palaging bihasa sa pagmamanipula. Pagkatapos ng diborsyo, sinadya niyang paghiwalayin si Christine sa kanyang ama, piniga ang pinakamaraming pera mula sa kanya, at pagkatapos ay pinutol ang lahat ng kontak. Sinubukan naming makita ang aming pamangkin nun, ngunit lagi kaming hinahadlangan ni Ligaya. Sinasabi niyang masama kami para sa bata. Hindi ko alam iyon, nagulat na sinabi ni Ana. Siyempre, hindi ninyo alam. Bihasa si Ligaya na magpakita ng sarili bilang biktima, ngunit ginagamit niya ang matao. Natutuwa ako na nakita na ng inyong asawa ang katotohanan. Ang aking kapatid, ang ama ni Christine, ay nagbabayad pa rin ng utang mula sa diborsyong iyon. Pinamamahalaan ni Ligaya na ipatong sa kanya ang utang na kinuha niya mismo. Kausap pa sila ng ilang minuto. Ikinuwento ni Elena kung paano manipulahin ni Ligaya Reyes ang lahat sa paligid niya, kung paano niya ipinakita ang sarili bilang isang mahabag na biktima kahit siya mismo ang lumilikha ng mga sitwasyong iyon. Nang matapos ang usapan, tumingin si Ana kay Dante. Ganun din ang ginawa ngang iyong ina sa kanyang unang asawa, kumuha nga utang at pagkatapos ay ipinataw ang pagbabayad sa kanya. Lalo pang namutla si Dante. Naalala ko kung paano niya sinasabi na inabandona kami ng ama ni Christine ng walang pera, na siya ay maramot at walang pagmamahal. Naman pagmamahal, atantela. Hindi na natapos ang kanyang pangungusap, ngunit naiintindihan ni Ana kung ano ang nangyayari sa kanyang isipan. Gumuguho ang larawan ng isang biktimang ina na kanyang pinrotektahan sa lahat ng taon. Lumago rin ang telepono ni Dante. Sumulat sa kanya ang makamag-anak, makaibigan, makatrabaho. Karamihan ay sumusuporta, ngunit nakpadala si Tita Nena ng galit na mensahe. Paano mo nalakas ang loob na ihayag ang iyong ina sa kahihiyan? Walang pasasalamat na anak ka. Ligaya ay inialay ang buong buhay para sa iyo, at ganito ang ganti mo. Tanggalin agad ang nakahiyang post na iyon at humingi ng tawad. Ipinakita ni Dante ang mensahe kay Ana. Si Tita Nena ay palaging nandun para sa ina ko, pagod na sinabi niya, parehong hulmahan sila. Ang masusunod na oras ay lumipas sa malakit na paghihintay. Si Ligaya Reyes ay nanahimik, hindi tumawag, hindi nag-reply. Ito ay kahina-hinala. Sapat na ang pagkakilala ni Ana sa kanyang biyenan upang maunawaan katahimikan bago ang bagyo. Sumabog ang bagyo sa gabi. Hindi direktang tumawag si Ligaya Reyes sa kanila. Sa halip ay gumawa siyang sariling post sa social media. Mahaba, emosyonal, punong luha at akusasyon. Mahal kong kaibigan at kamag-anak, ngayon ay naharap ako sa malupit na pagtataksil. Ang aking sariling anak na lalaki, na pinalaki ko ng mag-isa, na inialay ko ang pinakamainam na taon ng aking buhay, ay pampublikong nilait ako. Ang kanyang asawa, ang ahas na ito, ay nagsulat ng isang kasuklam-suklam na post, puno ngang kasinungalingan at pagbabaluktot. Humingi ako sa kanila na tulungan sa pagbabayad ng kasal ng aking bunso. Ngunit ito ba ay isang krimen? Hindi ba at masamang bagay ang isang inang gustong bigyan ang kanyang anak ng magandang pagdiriwang? Palagi kong naniniwala na ang pamilya ay dapat magtulungan sa mahirap na panahon. Tumanggi sila. Ang aking sariling anak ay tumanggi, at pagkatapos ay itinahimik pa nila ako sa harap ng lahat ng tao. Binago nila ang katotohanan, ipinakita ang lahat na parang ako ay isang halimaw. Sinasabi nila na hindi ako nag-imbitahan si Ana sa kasal. Totoo ito, ngunit dahil sa isang iba't ibang dahilan palagi siyang kumilos ng may pagama kay Christine, itinuturing ang aking anak na hindi karapat-dapat ng kanyang atensyon. Ayaw ko na maramdaman ni Christine ang hindi comfortable sa kanyang pinaka-espesyal na araw. At ngayon ay umaatake sila sa akin sa internet. Ginagawa akong masama sa harap ng lahat. May sakit ang aking puso.
Maari akong hindi mabuhay sa ganitong stress, ngunit wala silang pakialam. Wala silang pakialam sa isang ina na inialay ang buong buhay para sa kanila. Dante, kung binabasa mo ito, mag-isip ka ulit. Huwag hayaang sirain ng babaeng ito ang ating pamilya. Nilason ka niya laban sa iyong sariling ina. Huwag hayaang mangyari ito. Kasama ang post ang litrato ni Ligaya Reyes na mamula-pula ang mga mata, maputla, tila nang hihina, tumitingin sa kamera na may napakatiyak na ekspresyon ng pagdurusa na halos mahirap na huwag maawa. Binasa ni Ana ang lahat nito at naramdaman kung paano kumukulo ang galit sa loob niya. Ganap na walang kahihiyan, bulong niya sa ngipin, binaliktad niya ang lahat. Binasa ni Dante ang post ng ina ng walang emosyon. Nang matapos, tahimik niyang ibinigay ang telepono kay Ana at lumakat sa kusina. Bumalik siya na may basong tubig na agad niyang ininom ng sabok. Alam ko na niya iyan ang gagawin, tahimik na sinabi niya. Hindi kailanman aamin si Mama. Palagi siyang makakahanap ng paraan para gawing biktima ang sarili. Sa ilalim ng post ni Ligaya Reyes ay may mga komento na si Tita Nena at ilang iba pang kamag-anak ay mainit-init na sumusuporta sa kanya na kokondena kina Dante at Ana na nawagan na mag-isip ulit. Ngunit maraming magamambabasa ang hindi ganun katanga. Nakita na nila ang unang post ni Ana, nabasa ang mga komento, kasama na ang mula kay Elena, tita ni Christine. Kung talagang itinuturing ninyo siyang ibang tao, bakit hinihinggian ninyong pera? Hindi nakakahadlang ang may sakit na puso sa pag-organisa, nege kasal na nagastos, nege 170 piso. Klasikong manipulasyon, una insultahin, pagkatapos humingi ng pera, at kapag tumanggi ay iyak at akusasyon. Binabasa ni Ana ang makomento at naramdaman ang pahinga ng tensyon. Nakikita ng matao ang katotohanan, hindi lahat ngunit marami. Nagtunog ang telepono ni Ana, mensahe mula sa hindi kilalang numero. Magandang hapon, Ana, Igorio ang pangalan ko. Nagtatrabaho ako sa bangko kung saan kumuha ang utang si Ligaya Reyes. Nakita ko ang inyong post. May impormasyon akong maaring makatulong sa inyo. Maari ba tayong makita? Nakipagkita si Ana kay Igorio kinabukasan pagkatapos nung trabaho sa isang tahimik na cafe malapit sa opisina. Ang binatang lalaki ay mukhang nagalala, paulit-ulit na lumingon at nervously ginagala ang napkin sa mesa. Inilalagay ko ang aking trabaho sa panganib. Nagsimula siya ng walang pambungad nang maupo si Ana sa kanyang harap, ngunit ang ginagawa ng inyong biyenan ay ganap na labasan ng batas, hindi ako makakatahimik. Kumuha siyang isang folder ng dokumento mula sa kanyang briefcase at inilagay ito sa pagitan nila. Ang si Ligaya Reyes ay nakuha ng malalaking utang sa aming bangko ng 3 beses na, minsan para sa renovasyon ng bahay, pangalawa ay para sa tinatawag niyang gamot. Sa parehong pagkakataon, ang mautang ay nasa kanyang pangalan, ngunit ang manakakautang ay ibang tao. Binuksan ni Igorio ang folder at ipinakita kay Ana ang mga kopya ng mga dokumento. Pinagaan ng pagtingin ni Ana, ang kanyang pahinga ay lumilis. Unang utang 60,000 piso. Ang guarantor ay isang tiya na Alejandro Victor Socolado. Ito ba ay ang kanyang unang asawa? Tanong ni Ana, bagaman alam na niya ang sagot. Tiyak, pagkatapos ng diborsyo, 3 taon siyang nagbayad ng utang na ito dahil si Ligaya Reyes ay huminto sa pagbabayad pagkaraan ng 6 na buwan. Sinabi niyang wala siyang pera. Ang bangko ay nagpunta sa guarantor. Muntik na siyang mawalan ng kanyang bahagi sa apartment, halos hindi nakapagbayad. Ikalawang utang 40,000 piso. Ang guarantor ay ang kapatid ni Ligaya Reyes. Ang kapatid na ito, na ngayon ay hindi na niya kausapin, nagpatuloy si Igorio. At ang utang na ito para sa kasal, 175,000 piso sa 24% bawat taon. Iyan ay napakamahal na rate. Ngunit iginiit ng inyong biyenan ang eksaktong halagang ito. Alam mo kung ano ang pinakakawili-wili. Binabaan niya ang kanyang boses. Nakita siyang dumating kasama ang kanyang anak na babae at narinig ko ang kanilang pag-usap sa koridor. Si Christina ay nagtatanong, Mama, bakit ganito karami?
Pinakasunduan naman nating hanggang 75,000 lang. At sumagot si Ligaya Reyes, huwag kang mag-alala, hindi naman ako ang magbabayad nito. Naramdaman ni Ana kung paano kumukulo ang galit sa loob niya. Kaya binalak ito ng maaga. Mula pa sa simula, hindi balak ng biyenan na bayaran ang utang. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong niya. Maari kang mawala ng trabaho. Malungkot na ngumiti si Igorio. Ang aking ina ay nakaharap sa katulad na sitwasyon. Ang kanyang pinakamatalik na kaibigan ay kumuhang utang. Ang aking ina ang naging guarantor. Nawala ang kaibigan at kinailangan ng aking ina na ibenta ang kanilang vacation house para mabayaran. Hindi na siya nakabalik mula sa pagtataksil na iyon. Nanigas ang kanyang makamaw. Ayaw ko na may masaktan pa dahil sa mga ganitong tao. Tumingin si Ana sa mga dokumento. Sa kanyang isip ay nagsimulang mabuo ang isang plano. Igorio, kung tama ang aking pagkakaunawa, si Dante ay wala kahit saan bilang guarantor. Ganap na tama. Lahat ay nasa pangalan ni Ligaya Reyes. Maliwanag na naiintindihan niya na titatanggi ang kanyang anak na lalaki na pumirma nga dokumento. Kaya pinili niyang kumilos sa pamamagitan ng emosyonal na pamimilit. Maaari ko bang makuha ang mga kopyang ito? Tumango si Igorio. Dinala ko sila para sa inyo. Ingatan lamang ang inyong sarili. Ang inyong biyenan ay karanasan na manggagalaing. Pinasalamatan ni Ana ang binatang lalaki at umuwi na may making na folder sa kanyang bag. Si Dante ay naruna na, nakaupo sa sofa at walang kakuan sa kanyang telepono. Mukhang abo ang kanyang mukha, pagod. Si Mama ay tumawag ulit. Sinabi niya nang hindi pa itataas ang tingin. Dalawang nawawalang tawag. Pagkatapos ay nagsimulang sumulat sa messenger. Sinasabi na nagsimula na siyang makaroon na hypertension dahil sa aming pagtanggi na tumulungan na pinapatay na namin siya. Umupo si Ana sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Dante, may ipapakita ako sa iyo. Kumalat niya ang madokumento sa coffee table. Nagbasa si Dante at sa bawat pahina ay lalong nagiging tensyon ang kanyang mukha. Nang matapos siya, umatras siya sa sofa at tinanggal ang kanyang makamay sa kanyang mukha. Kaya palagi niya itong ginagawa, bulong niya. Sa ama, sa tita, at ngayon sa atin. Sistema ito, mahinahon na sinabi ni Ana. Hindi balak ng iyong ina na bayaran ang utang mula pa sa simula. Umasa siya sa atin at nang tumanggi tayo, nagsimula siyang manipulahin. Pinunasan ni Dante ang mukha ng kanyang makamay. Anong gagawin ko ngayon? Siya pa rin ang aking ina. Poprotektahan nating sarili, matibay na sinabi ni Ana sa legal na paraan. Ngunit kailangan ko muna ng isang bagay kasama ka ba namin. Tumingin si Dante sa kanya. At sa kanyang nga mata ay nakita ni Ana ang determinasyon. Oh, sawang-sawa na ako sa sirkus na ito. 32 na ako at nararamdaman ko pa rin ang pagkakasala kahit kailan na hinihingi na ko ang kahit ano. Tumango si Ana at kinuha ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang kanyang kaibigan na si Abogado Grace na nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya ng abugasya. Grace, kailangan kong iyong tulong. Urgen. Sa loob ng isang oras, nakaupo na si Abogado Grace sa kanilang kusina, pinag-aaralan ang madokumento at gumagawa ng tala sa kanyang notebook. Ang sitwasyon ay hindi kasiyasiya, ngunit may solusyon, sinabi niya sa wakas. Una, kayo ay legal na hindi obligadong bayaran ang utang ng inyong biyenan. Si Dante ay hindi guarantor at walang nakasulat na obligasyon ang hinihingi sa inyo. Ngunit patuloy siyang nagpipilit, sinabi ni Dante. Tumatawag, sumusulat, nagbabanta. Iyon ay tinatawag na harassment, mahinahon na sumagot si Abogado Grace. Kung magpapatuloy siya, maari kayong makipag-usap sa pulisya, ngunit mas mainam ang paraan. Tinapik niya ang dokumento. Ang papel na ito ay nagpapakita ng sistematikong pandaraya. Si Ligaya Reyes ay sadyang kumuhang nga utang, alam na hindi niya babayaran at inilipat ang pasanin sa mga guarantor. Ang bangko ay maaaring maging interesado sa impormasyong ito. Ibig sabihin, hindi may intindihan ni Ana, ibig sabihin
kung malalaman ng bangko ang tungkol sa skeme na ginagamit ng aming biyenan, maaari nilang baguhin ang makondisyon ng utang o kahit magsampang reklamo sa kanya para sa pandaraya. Eksakto. Ngunit ito ay panghuling hakbang. Una ay inirerekomenda ko ang pagsubok na ayusin ang bagay ng mapayapa, family meeting na kasama ang lahat ng interesadong partido. Ikaw, ang inyong ina, si Christine, at marahil ang kanyang asawa, kailangan ang lahat ng cards sa mesa. Ipakita na alam ninyo ang tungkol sa mga nakaraang utang, tungkol sa scam, at malinaw na itakda ang mahangganan. Maring hindi pumayak si mama sa kanitong pakpupulong, sinabi ni Dante. Hindi niya husto kapag ikinukuwento siya sa sulok. Kung gayon ay kayo ang mag-organisa ng pagpupulong ng walang kanyang pahintulot, mabagsik na sumagot si Abogado Grace. Pumunta sa kanya sa bahay kasama ko, bilang inyong kinatawan, magiging opisyal ito. Gagawa ako ng rekord ng usapan na maring gamitin sa korte kung magsasaho ang bagay. Isang katahimikan. Naramdaman ni Ana ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ito ay isang seryosong hakbang, isang bukas na paghaharap, ngunit wala ng ibang paraan. Maayos, sinabi niya, kailan, bukas ang gabi, mungkahi ni Abogado Grace, huwag magbigay sa kanya ng oras para maghanda. Ang elemen ng sorpresa ay magpapatulong sa atin. Mabigat na huminga si Dante, ngunit tumango. Napagkasunduan, nakpulong sila sa isang cafe sa neutral na lugar. Iginiit ito ni Ana. Hindi sa bahayang biyenan, kung saan mararamdaman ng huli na siya ang hari, hindi rin sa kanilang apartment, isang pampublikong lugar na may 10 saksi ang mukhang pinakaligtas na pagpipilian. Dumating silang tatlo, si Ana, si Dante, at si Abogado Grace, na may briefcase na puno ng dokumento. Si Ligaya Reyes ay nakaupo na sa mesa sa tabing ng bintana, demonstratibong binabasa ang menu. Sa tabi niya ay si Christine sa isang mamahaling damit na malinaw na binili mula sa kredito. Napakatagal ninyong dumating. Hindi pa man itinataas ng biyenan ang kanyang nga mata mula sa menu, naisip ko na nang tumakas na kayo mula sa inyong nga obligasyon. Anong mga obligasyon? May naon na tanong ni Ana. Umupo sa kabila niya. Narito kami para sa wakas na linawin ang sitwasyon. Sa wakas ay itinataas ni Ligaya Reyes ang kanyang mata. Ang kanyang mukha ay naksimumukto nang makita niya si Abogado Grace. Bakit mo dinala ang estranghero sa family meeting? Ito ang gaming abogado. Matibay na sumagod si Dante. At nandito siya, nagawa ni Christine, dalang-dala pang abogado. Parang papunta na tayo sa korte. Ayaw ba ninyong matapos ito doon? Inilabas ni Abogado Grace ang folder dahil pagkatapos ng natuklasan ko, ang korte ay mukhang medyo posibleng senaryo. Namutla si Ligaya Reyes, ngunit mabilis na nakpigil. Hindi ko naiintindihan kung tungkol saan kayo, sinabi niya. Humihiling lamang ako sa anak ko na tulungan ang pamilya. Normal ito. Normal. Yumukot si Ana pasulong. Pag-usapan natin ang normal. Abogado Grace, ipakita ninyo sa kanila ang unang dokumento. Inilagay ng abogado sa mesa ang kopyang unang loan agreement na nagmula mahigit 20 taon na ang nakakaraan. Magsimula tayo, sinabi ni Abogado Grace. Si Ligaya Reyes ay kumuha ng utang. Guarantor, ang kanyang asawa noon na si Alejandro Victor. Pagkatapos ng diborsyo, lahat ng bayad ay nailipat sa kanya. Ito ba ay iyon? Matagal na iyon, itinapon ng biyenan. Anong kinalaman nito rito? Sandali. Inilagay na abogado ang ikalawang dokumento. Utang para sa renovasyon ng apartment. Guarantor, ang inyong kapatid na babae. Pagkatapos ng away, huminto kayo sa pagbabayad. Nagbayad siyang 2 taon pa. Hanggang ibinenta ang kanyang vacation house upang mabayaran ang utang. Tumingin si Dante sa mga dokumento ng lumalaking takot. Mama, totoo ba ito? Huwag sila pakinggan. Nagmadali na tumayo si Ligaya Reyes, ngunit inilagay ng abogado ang ikatlong dokumento at sa wakas ang kasalukuyang utang, 175,000 piso sa 24% bawat taon,
7 taon ang termino. Ang kabuang halaga ng pagbabayad ay aabot sa halos 250,000 piso. Naktakda kayong ganitong maluho na rate, itinataas ng abogado ang kanyang mamata, mula sa simula ay binalak ninyong ilipat ang responsibilidad sa iba, hindi ba? Kaya naman kinuha ang ganito kaluho na rate, hindi kayo nagmamalasakit dahil magbabayad naman ang iba. Kasinungalingan ito, sumigaw si Christine. Ginawa ninyo ang lahat ng ito. Mayroon akong transcript ng inyong usapan sa manager ng bangko. Inilagay ng abogado ang isa pang dokumento. Sinipi ko, kailangan ko ngang maksimum na halaga, hindi mahalaga ang rate. Ang aking anak na lalaki naman ang magbabayad. Maganda ang kanyang sweldo. Ito ba ang inyong masalita? Bumaba si Ligaya Reyes sa upuan. Ang kanyang mukha mula sa putla ay naging abo. Hindi ko iyon ang ibig sabihin. Anong ibig ninyo? Tahimik na nagsalita si Dante, ngunit may bakal sa kanyang boses. Na buong buhay mo ay ginamit ang matao ang ama ni Christine, ang tita, ngayon ako, ina mo ako. Hinawakan ni Ligaya ang kanyang kamay. Ipinanganak kita, pinalaki kita. Obligado ka sa akin. Obligado. Inalis ni Dante ang kanyang kamay. Para sa ano? Para sa katotohanan na buong buhay ko ay manipulahin mo ako, na inopresyon mo akong pakakasala sa bawat pagkakataon. Ipinatong ni Ana ang kamay sa balikat ng asawa. Naramdaman niya kung gaano ito nanginginig sa pinipigil na emosyon. Ligaya Reyes, kinolekta ng abogado ang mga dokumento pabalik sa folder. Mayroon kayong dalawang pagpipilian. Una, kayo mismo ang nagbabayad ng utang. Ibenta ang inyong bahay, kotse, hanapin ang trabaho, iyon ang inyong utang, hindi nila. At ang pangalawa, bulong ngang biyenan. Pangalawa, nakikipag-ugnayan kami sa pulisya na may reklamo sa pandaraya. Mayroon kaming ebidensyang sadyang paglilinlang sa institusyong pinansyal at sistematikong paglilipat ng mga obligasyong utang sa ibang tao. Bukod pa rito, ang civil case mula sa unang asawa at sa inyong kapatid na babae. Parehong pumayag silang magbigay ng salaysay. Humikbi si Christine. Mama, anong sinasabi nila? Ipapabilanggo ba tayo? Ikaw, hindi. Tumingin sa kanya ang abogado. Nagpatas ka lamang ng pera ng walang isip. Ngunit ang iyong ina ay sadyang naktayong skemang pandaraya. Iyan ay iba. Tinakpan ngang biyenan ang kanyang mukha ngang kanyang nga kamay. Ang kanyang nga balikat ay naksimulang manginig. Ilang segundo ay halos naawa si Ana sa kanya. Isang matandang babae, nahuli sa sarili niyang kasakiman at manipulasyon. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang lahat ng mapagamak, ang lahat ng mga insulto, ang lahat ng pagtatangkang sirain ang kanilang pag-aasawa. May ikatlong pagpipilian, bigla na sinabi ni Dante. Tumingin sa kanya ang lahat. Tutulungan namin kang baguhin ang utang. Maghanap ng bangko na may normal na rate, ilipat ang utang doon, ngunit magbabayad ka mismo. Nagsalita siya nang hindi tinitingnan si Ligaya Reyes. Maari kaming tumulong sa unang haligi, 5,000 piso, wala na. Ito ang tangi at huling tulong, Dante. Tumingin si Ana sa asawa ng may pagkamangha. Siya pa rin ang aking ina. Nagsalita siya nang hindi tinitingnan si Ligaya Reyes. Ngunit huling pagkakataon na ito, kung sumasang-ayon ka sa mga kondisyong ito, tutulungan namin. Kung hindi, pumili ka mula sa dalawang unang pagpipilian. Mabagal na itinaas ng biyenan ang kanyang ulo, pula ang kanyang mata, kumakalat ang kanyang makeup, at pagkatapos nito, ganap ba ninyong itatalikod ako? Hindi. Umiling si Dante. Ngunit mag-iiba ang relasyon. Walang manipulasyon, walang blackmail, walang pagtatangkang kontrolin ang aming buhay. Magiging isang lola lamang para sa aming mga magiging anak. Kung gusto mo ngunit hindi ang hari nga aming buhay. Matagal na nanahimik si Ligaya Reyes. 2 beses na lumapit ang waitress para kumuhang order at 2 beses na umalis. Nakikita ang mga tensyonal na mukha. Ayos. Sa wakas ay bumubulong ang biyenan. Sumasang-ayon ako. Tulungan ninyo akong baguhin ang utang. Tumango ang abogado at kumuha ng isa pang dokumento. Pirmahan ninyo ito. Opisyal na pagtanggi sa
Anumang financial claim kina Dante at Ana at pangako na hindi makikialam sa kanilang family life. Sa kaso ng paglabag, sila ay may karapatang pumunta sa korte at lahat ng mga dokumentong ito ay magiging ebidensya. Kinuhang biyenan ang panulat ng nanginginig na kamay, hinawakan ni Christine ang kanyang pulso. Mama, huwag, iniinsulto nila ka. Tumahimik ka, bigla at mabaksik na sinabi ng biyenan, lahat ito ay dahil sa iyong kasal, 175,000 piso para sa isang araw. Wala na ako sa tamang isip, may malaking pirma siya sa dokumento. Kinuhang abogado ito, sinuri ang pirma at inilagay sa folder. Bukas ng umaga pumunta sa bangko, sinabi ng abogado, ayusin ko ang appointment sa loan restructuring manager. Dalhin ang lahat ng dokumento sa utang. Tumango ang biyenan nang hindi itinataas ang kanyang mata. Umiyak si Christine, nakabaon sa napkin, lumabas sila sa cafe ng tahimik. Bumubuhos ang ulan at binuksan ni Ana ang kanyang payong. Naglakad si Dante sa tabi niya, tumitingin sa lupa. Salamat, sinabi ni Ana kay Abogado Grace sa kanyang sasakyan. Hindi kami makakayang gawin ito nang wala kang tulong. Wala iyan, masaya ako na naresolba ang lahat ng walang korte. Kinakamay siyang abogado, bagaman nais ko ring makuha ang babae ng sa korte, ngunit maayos ang nangyari. Nang sila ay naiwan ng mag-asawa, niyakap ni Ana si Dante, kaya mo, ipinagmamalaki kita. Nararamdaman ko ang kahindi-hindi, umamin siya. Parang ipinagisdalo ko ang aking ina. Hindi mo ipinagsali. Tumigil ka na lamang na maging biktima. Iba ang dalawa. Mahigpit siyang niyakap ni Dante. Nakatayo sila sa ilalim ng payong habang bumubulong ang ulan sa tela. Tinataglay ang tensyon ng mga nakaraang linggo. Umuwi na tayo, sa wakas ay sinabi niya. Meron tayo ngayon ng tunay na bahay, walang pakikialam, walang manipulasyon, sa wakas ay sa atin. Noong susunod na linggo ay nalabasan ng ospital si Ligaya Reyes. Sinubukan niyang tawagan ang anak, ngunit hindi siya sumagot. Nagpadala ng mahabang mensahe na may mga akusasyon at pagrereklamo. Biniblok niya ang numero ng ina, na alam ni Ana na hindi pa ito katapusan. Hindi sumusuko ang maganitong tao ng madali. Lumipas ang 2 linggo mula ng pagpupulong sa cafe. Umasa si Ana na ang napirmahang kasunduan ay magiging pangwakas na punto ang kasaysayang ito, ngunit ang buhay, gayang palagi, ay naging mas komplikado. Ang unang araw pagkatapos ng pagpirma ay dumaan bilang sorpresa ng mapayapa. Naging mas matulungin si Dante, sinisikap niyang suportahan si Ana, ngunit napapansin niya kung paano siya paminsan-minsan ay nag-aatubili habang hawak ang kanyang telepono, tumitingin sa screen na may anyong tao na nahuli. Alam ni Ana na hindi tinigilan ni Ligaya Reyes ang pagtatangkang maabot ang kanyang anak. Hindi siya nagtanong. Alam niya ang lahat. Isang gabi, habang sila ay naghahapunan sa kusina, naktunog ang telepono ni Dante. Tumingin siya sa screen at namutla. Si Christine, maikli niyang sinabi, sagutin mo, mahinahon na sumagot si Ana, hindi ako tutol. Pinindot ni Dante ang speakerphone. Ang tinig ng kanyang kapatid ay hysterically. Naksabo ang masalita sa isang stream. Dante, dapat kang gumawa ng kahit ano. Napakasama na si Mama. Hindi kumakain, hindi natutulog, patuloy na umiiyak. Ito ay lahat dahil sa inyo ni Ana at sa nakasumpa na kasunduan na iyon. Paano ka makapaggawa ng ganito sa iyong sariling ina? Pinanigas ni Dante ang kanyang kamao. Nakita ni Ana kung paano nagiging tensyon ang makalamnan ng kanyang panga. Christine, tinulungan namin si Mama na baguhin ang utang. Nagbigay kami ng 5,000 piso. Wala na kaming iba pang obligasyon. 5,000 piso. Lalo pa itong pumalo ang boses ni Christine. Mga sensilyo ito. Alam mo namang kailangan ni Mama na magbayad bawat buwan. Saan niya kukunin ang ganitong pera? Pensyonada na siya. Baka dapat sa tingin nito bago kumuhang utang sa 175,000 piso, matibay na sinabi ni Dante. Ika-ika, sumigaw si Christine. Ang kasal ko iyon, ang pinakamahalagang araw ng aking buhay. Hindi na mapigilan ni Ana at nakialam. Christine,
Kung ito ang pinakamahalagang araw ng iyong buhay, bakit hindi ka mismo kumuha ng utang? Bakit hindi tumulong ang iyong asawa? O mahalaga lamang ang inyong kasal kapag ang iba ang nagbabayad nito? Isang katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita muli si Christine, ngunit ngayon malamig at maingat ang kanyang boses. Kaya tumanggi kayong tumulong, mayos, mahanda sa mga kahihinatnan. Anong mga kahihinatnan? Nagbantay-banay si Ana. Makikita ninyo, itinapon ni Christine at pinatigil ang tawag. Anong plano niya? Tahimik na tanong ni Dante. Niyakap ni Ana ang kanyang magabalikat. Hindi ko alam, ngunit kakayanin nating dalawa. Dumating ang sagot ng mas mabilis kaysa inasahan. Noong susunod na araw ay tumawag si Abogado Grace kay Ana nang may pagkabalisa sa kanyang boses. Ana, may problema tayo. Si Ligaya Reyes ay nagsampang reklamo sa korte laban sa iyo. Ano ang batayan? Ano? Halos nahulog ang telepono ni Ana. Sa anong dahilan? Inaangkin niya na ang kasunduan ay napirma sa ilalim ng pag-apekto na nagbabanta ka sa kanya at pinilit siyang tanggihan ang mga lehitimong kahilingan. Hinihingi niya ang pagpapawalang bisaeng kasunduan at ang pagbabayad mula sa iyong moral na pinsala na 25,000 piso. Naramdaman ni Ana kung paano lumamig ang lahat sa loob niya. Ito ay katangahan. Mayroon kaming masaksi, mayroon kaming makorespondence. Alam ko, nagpapatahimik na sinabi ni Abogado Grace. At patutunayan natin ito. Ngunit maghanda sa kung hindi ito, magiging kasiyasiya. Nagupa si Ligaya Reyes ng isang abogado at medyo may karanasan ito, magpipiga sila sa emosyon. Susubukang ikaw ay ipakita bilang isang kontrabida at siya bilang isang mahabag na biktima. Ipagtanggol natin ang sarili, matibay na sinabi ni Ana. Lahat ng ebidensya ng kanyang manipulasyon ay mayroon ako, lahat ng mga mensahe ay nakasabi. Perpekto. Makita na tayo bukas, magsisimula tayong maghanda ng mga dokumento. Nang sinabi ni Ana kay Dante ang tungkol sa korte, namutla siya ngunit hindi siya sumuko. Magsasalita ako bilang saksi sa iyong panik, sinabi niya. Ikukuwento ko ang lahat ng nangyari. Sigurado ka? Tanong ni Ana. Nangangahulugang magsasalita ka laban sa iyong sariling ina. Magsasalita ako para sa katotohanan, itinama niya, para sa ating pamilya. Ang masusunod na araw ay naging tunay na bangungot. Naglunsad si Ligaya Reyes ng full-scale na digmaang pang-impormasyon. Sa Facebook ay nagliha siya ng post kung saan ikinuwento ang isang nakakahabol na kwento tungkol sa isang malupit na manugang na nakdala sa kanya sa kahirapan at sakit. Ang post ay sinasamahan ng mga larawan ni Ligaya sa isang hospital ward. Maputla, may drip sa kanyang kamay, tumingin sa kamera na may expression ng pagdurusa na hindi mapigilan ang pagnanais na maawa sa kanya. Ang makomento sa ilalim ng post ay lumalaki sa nakatatakot na bilis. Mga estranghero ay nagpadalang galit na mensahe sa direksyon ni Ana. Tinawag siyang walang puso, sakim, hindi mapagpasalamat. Nahanap pa ang ilan ang pahina ni Ana at nagsimulang magsulat ng personal na mensahe na may mga banta. Huwag itong basahin, sinabi ni Dante, kinukuha ang kanyang telepono. Lahat ito ay hindi totoo at alam mo ito. Ngunit nakabasa na si Ana ng sapat. Ang masalitang na estranghero ay nakasakit ng higit pa sa inasahan niya. Nagsimula siyang mag-alinlangan marahil ay naging masyadong mabagsik siya. Marahil kailangan lamang niyang magbayad at maiwasan ang lahat ng kakilakilabot na ito. Si Abogado Grace, nang malaman ang tungkol sa campaign sa social media, ay kumilos ng mabilis. Nagsulat siya ang detalyadong response post na may mga patunay, screenshots ng mga correspondence, makopyang ng mga dokumento, mga salaysay ng mga saksi. Ang post ay malinaw, nakabatay sa katotohanan, walang emosyon at akusasyon, mga katotohanan lamang, agad ang reaksyon. Maraming mga mambabasa ang nagsimulang baguhin ang kanilang opinyon. May mga nagpadala ng komento bilang suporta kina Ana. Ibinabahagi ng mga tao ang kanilang sariling makwento ng mga toxic na kamag-anak at financial manipulation. Ngunit hindi sumuko si Ligaya Reyes.
Binura niya ang kanyang post at gumawang bago, kung saan inakusahan si Ana ng pagpepeke ngang dokumento at paninirang puri. Inaangkin niya na hindi niya kailanman hinihingi ang pera, na lahat ito ay imbento ng isang masamang manugang na nais itong sirain ang kanilang pamilya. Tumingin si Ana sa screen ng kanyang telepono at hindi maaring maniwala sa kanyang nga mata. Ang kakapalan ng mukha ng biyenan ay walang limitasyon. Paano niya magagawang magsinungaling ng ganon? Bulong niya. Dahil sanay siya na maniwala sa kanya ang mga tao, madilim na sumagot si Dante. Buong buhay siya ay nagmamanipula sa mga tao at palagi itong naktagumpay. Ang korte ay itinakda sa 3 linggo. Para kay Ana, ang panahong ito ay naging walang katapusang serye ng mga araw ng trabaho, makonsultasyon kay Abogado Grace at mga gabing walang tulog. Sinubukan niyang mananatiling matatag, hindi magpakita ng kahinaan, ngunit minsan nagigising siya bago magumaga, matagal na nakahiga sa bukas ng mga mata at nakatingin sa kisame. Naramdaman kung paano lumalago ang pagod sa loob niya, hindi mula sa biyenan mismo. Sa kanyang mamanipulasyon, halos nasanay na si Ana. Ang pagod ay nakmumula sa patuloy na pangangailangan na ipagtanggol ang sarili, sa pakiramdam na palagi kang nakatayo ng likod sa pader at naghihintay ng susunod na hampas, ngunit ang pinakakakaiba ay hindi ito. Ang pinakakakaiba ay mas malakas na sumigaw si Ligaya Reyes, mas malinaw na nakita ni Dante ang katotohanan. Hindi na siya nakakamali, hindi na sinasabi na kailangan niyang maunawaan ang kanyang ina, hindi na humihingi kay Ana na tiisin pang ang kaunti. Sa unang pagkakataon sa lahat ng mga taon ng kanilang pag-asawa ay wala na sa makapal na ulap na pinamuhayan niya ng kalahati ng kanyang buhay. Isang gabi ay umuwi siya mula sa trabaho na pamamaraan na hindi siya pagod kundi ayos mismo. Naupo sa harap ni Ana sa mesa sa kusina at inilagay ang isang makapal na folder sa harap niya. Anong ito? Tanong niya. Bumisita ako sa aking ama, tahimik na sumagot si Dante. Ang tunay na ama, hindi ang larawan na tinanggap ko sa lupin maraming taon mula sa aking ina. Nachijiw siya na. At mabagaw na uminga si Dante, at lumabas na ang aking ina ay nagsisinungaling sa akin halos tungkol sa lahat, tungkol sa diborsyo, tungkol sa pera, tungkol sa kung paano niya tayo iniwan ng walang piso. Ipinakita niya sa akin ang nga resibo ma-transfer, makopya nga resibo. Kinumpirma niya na pagkatapos ng diborsyo ay nagbabayad siya ng utang niya upang hindi mawala ang pag-aari at para hindi abalahin ang mga kolektor ang bata. At pagkatapos ay napagod na siya. Hindi sa amin, sa kanya. Maingat na binuksan ni Ana ang folder. Sa loob ay lumang bank statements, makopyang desisyon korte, maresibo. Ang mapapel ay naamoy alikabok at isang bagay na luma, parang katotohanan ng iba na naktagal ng masyadong matagal sa drawer. Sinabi niya na ayaw niyang sirain ang larawan kong aking ina, nagpatuloy si Dante at bahagyang nanginig ang kanyang boses. Sinabi na umaasa siyang lalaki ako at may intindihan ko rin mismo, ngunit hindi niya nagawa o hindi siya makakayang. Maga taon nang lumipas. Dante. Naisip ko palagi na nararapat lamang na maging mabuting anak na kung galit, umiyak at inaakusahan si mama, ibig sabihin ay mali ako talaga. At lumabas na pinanatili lamang nila ako sa pamamagitan ng pagkakasala, sa pamamagitan ng takot, sa pamamagitan ng pakiramdam ng utang na hindi kailanman mababayaran. Tumayo si Ana, lumakat sa paligid ng mesa at mahigpit na niyakap siya. Inilapat niya ang kanyang mukha sa kanyang balikat at sa unang pagkakataon sa lahat ng oras na ito ay hindi siya nakpigil. Nang walang ingay, nang walang histerya, naupo lamang siya, nakasandal sa kanya at tahimik na umiyak. Hindi tungkol sa kanyang ina, tungkol sa kanyang sarili, tungkol sa isang bata na taon-taon ay pinag-aralan na ang pagmamahal ay dapat makita sa pamamagitan ng makonsesyon. Pagkatapos ng pagbisita na ito sa kanyang ama, si Dante ay nagbago ng ganap. Siya mismo ay tumawag kay Abogado Grace at sinabi na handa na siyang magbigay ng pinalawig na testimonya sa korte.
Hindi lamang tungkol sa utang para sa kasal, kundi tungkol sa lahat ng nakaraang kaso na nagawa niyang kumpirmahin. Sinang-ayunan ng abogado, mahalaga ito, kailangang makita ng hukuman ang hindi isang isoladong alitan, kundi isang sistema. At halaga, sa oras ng pagdinig ay mayroon na silang sa kanilang mga kamay ng county pa kaysa sa mga kasunduan mula sa cafe at mga correspondence. Mayroon silang madokumento sa lumang utang, testimonya nga ama ni Dante, makopyang makorespondence sa bangko, salaysay ng tita, iyon na kapatid na babae ni Ligaya Reyes na sa isang pagkakataon ay nagbayad ng utang pagkatapos ng pagbebenta ng kanyang vacation house. Dumating ang tita ng siya mismo, isang maliit, butot balat na babae na may pagod na mukha at hindi inaasahang matibay na tingin. Matagal siyang naupo sa kanilang kusina, nagpainit ngang kanyang magakamay sa tasaan saa at sa wakas ay nagsabi, masyadong matagal na akong nanahimik. Iniisip ko, kapatid nga niya ito, hindi mo maaring ibunton ang basura mula sa bahay. At sa katapusan ay, ginawa niya sa inyo ang katulad na ginawa niya nun sa akin, tama na, magbibigay akong testimonya. Tumingin si Ana sa kanya at bigla na naintindihan na ang kanilang kwento ay matagal na naging hindi lamang kanila. Si Ligaya Reyes ay nagtatayo na kanyang maliit na imperyo sa takot, mga obligasyong pampamilya at kahihiyan sa loob na mga dekada. Bawat isa ay nanahimik ng hiwalay at nang dahil doon ay palagi siyang nananalo, ngayon ay iba na. Sa araw ng pagdinig, nagising si Ana ng mas maaga pa sa alarma. Sa labas ng bintana ay kulay abuhing umaga. May mahinang ulan, matagal siyang nahanda, pumili hinding pinakamagandang damit, kundi pinakamahinahon itim, maluwag, walang karagdagang detalye. Ang buhok ay inilagay sa mababang bun, ang makeup ay halos hindi kapansin-pansin. Gusto niyang magmukhang hindi bilang isang biktima at hindi bilang isang manghihiganti, simpleng isang tao na dumating para ipagtanggol ang kanyang buhay. Sa koridor ay itinuwit ni Dante ang kolar ng kanyang coat at tahimik na sinabi, kahit anong sabihin niya doon, hindi ka nag-iisa. Tumango si Ana. Bigla na naging mas magaan. Si Ligaya Reyes ay dumating sa hukuman sa isang magaan na suit na may perpektong nakaayos na buhok. Ang pamumutla mula sa larawan sa ospital ay nawala na sa isang lugar. Ang tingin ay masiglang, matalim. Sa tabi niya ay nakaupo ang kanyang abogado, isang payat. Matipid na lalaki na may mukhang isang taong sanay na gamitin ang emosyon ng iba bilang isang instrumento sa trabaho. Nang makita si Ana, tiniim ngang biyanan ang kanyang mga labi, ngunit walang sinabi. Ang titi lamang ay inilipat kay Dante at may mayenla na bumuntong hininga, parang gustong ipakita sa hukuman ang buong lalim ng trahedya ng ina. Ang sesyon ay nagsimula ng mahinahon. Ang abogado ni Ligaya Reyes ay nagsalita ng una, maayos, may simpatya, halos may malalim na pagmamahal. Nilikha ang larawan ng isang nag-isang babae na psychologically na presyure sa mahirap na sandali. Inaangkin niya na ang kasunduan ay napirma sa ilalim ng emosyonal na pamimilit na ginamit ng mga binata ang kanyang edad, ang presyon at masamang pakiramdam niya. Nakinig si Ana at naramdaman kung paano nagyayelo ang kanyang mga daliri. Lahat ito ay maririnig ng maganda, mapanganib na maganda. Naintindihan pa niya kung bakit ang mga estranghero sa internet ay madaling nahulog sa kwento ng biyenan. Pagkatapos ay binigyan ng salita si Abogado Grace. Tumayo ito ng walang pagmamadali, binuksan ang folder, inilagay sa harap ng hukom ang ilang dokumento. Inyong karangalan, nagsimula siya ng patag. Ang kabilang panig ay nagtatayong posisyon nito sa larawan ng isang mahina at nagugulumihang babae na napilitang pumirma ng hindi kanais-nais na dokumento. Ngunit ang mga katotohanan ay nagsasalita ang kabaliktaran. Sa harap natin ay hindi isang beses na emosyonal na eksena, kundi isang paulit-ulit na pattern ng pag-uugaling pinansyal. Mula roon ay lahat ay naging parang riles. Inilabas ng abogado ang statement sa lumang utang,
Ipinakita ang mga dokumentong may kaunayan sa mga pangako mula sa unang asawa at sa kapatid ng biyenan. Binasa ng malakas ang correspondence ni Ligaya Reyes sa manager ng bangko. Inilipat sa hukuman ang makopya ang mapublikasyon kung saan mismo ay umamin ang biyenan na inaasahan niya ang tulong ng anak sa mga pagbabayad. Pagkatapos, maingat, halos tuyuan, ay inilatag ang mga pangyayaring kasal, ang kawalan ng imbitasyon para kay Ana, ang gastos ng pagdiriwang, ang halaga ng utang, ang hinihingang bayad ng bill na retroactively. Maingat na nakikinig ang hukom at pagkatapos ay nagsalita si Dante. Takot si Ana sa sandaling ito ng higit sa lahat. Hindi dahil wala siyang tiwala sa kanya mayroon siya kundi dahil alam niya kung anong halaga ang mga salitang ito sa isang anak tungkol sa kanyang sariling ina. Ngunit hindi natitinag si Dante. Nagsalita siya ng walang dramatismo, ng walang sigaw, tahimik, malinaw, parang siya mismo ay sa wakas ay pagod sa kalahating katotohanan at nais na sa unang pagkakataon ay tawagan ng wastong pangalan ang lahat. Hindi ko kailanman tinanggihan ang tulong sa aking ina, sinabi niya. Ngunit dito ay hindi tungkol sa tulong, kundi tungkol sa hinihingang ilipat ang maipon ng pamilya upang mabayaran ang isang utang na hindi namin alam. Higit pa rito, ang aking asawa ay hindi man lang inimbitahan sa kasalang ito, tinawag na ibang tao. Pagkatapos en pagtanggi ay nagsimulang kumilos ang aking ina ng may presyon, tumatawag, nagmamanipula, sumulat sa trabaho ni Ana, sinasadya ang mga kamag-anak, at nagpakalat ng maling impormasyon sa internet. Ang kasunduan sa cafe ay hindi napirma sa ilalim ng pag-aapekto, kundi bilang isang alternatibo sa mas malubhang hakbang na maari naming gawin ng legal. Kumpirma mo ba na ang iyong ina ay dati nang naglipat ng maobligasyong utang sa mga kamag-anak na ilinaw ng hukom? O kinukumpirma ko, sumagot si Dante, noong una ay hindi ko naiintindihan ito. Ngayon ay mayroon na akong madokumento. Sumigaw si Ligaya Reyes. Dante, paano mo magagawa ito? Ina mo naman ako. Agad siyang pinigilan ng hukom. Huwag interumpuhin. Magiging inyong pagkakataon. At sa sandaling iyon ay ang mukha ni Ligaya Reyes ay tunay na nagbago ng unang pagkakataon. Naintindihan niya na ang nakasanayan na formula ay hindi gumagana. Ang isang salitang ina ay hindi sapat na itigil ang lahat tulad ng dati. Nagsalita rin ang tita ni Dante. Maikli, pakot, ngunit napaka-kapani-paniwala. Ikinuwento kung paano siya nung unang naktiwalang making kwarantor na kapatid at pagkatapos ay 3 taon na nagbayad para sa kanyang pansamantalang kahirapan. Ikinuwento kung paano niya ibinenta ang kanyang vacation house upang mabayaran ang utang. Paano pagkatapos nito ay huminto si Ligaya sa pakikipag-usap sa kanya dahil minsang nangahas ang tita na humingi ng kahit maliit na bahaging pera. Ang huling hindi inaasahang suntok ay ang pagdating ng manager ng bangko na si Igorio. Noon pang noon ay nag-file si Abogado Grace ng petition at tinawag siya bilang saksi. Malinaw na kinabahan, ngunit nagbigay siyang matibay na mga pahayag. Kinumpirma na si Ligaya Reyes sa oras ng pagkuha ng utang ay hindi nagmumukhang isang takot na tao. Sa kabaliktaran, kumikilos siya ng paikting, siya mismo ang iginiit ang halaga at termino at hiwalay na kinumpirma na narinig niya ang kanyang pag-uusap sa anak sa koridor. Sinubukan nga abogadong biyenan na hadangan siya sa mga formalidad, ngunit huli na. Sa oras na binigyan ng salita si Ligaya Reyes mismo, sa kanyang boses ay may kilalang mga tono na, isang halong luha, samang lub at galit. O, gusto kong magandang kasal para sa aking anak na babae, sumigaw siya. At anong kasalanan iyon? Ina ako, mayroon akong karapatang asahang ang anak ko. Siya ba ay hindi para sa kanila na buhay? Hindi para sa mga bata ang lahat ng ginawa ko? At ngayon dito ay itinuturing nila akong isang manloloko. Sinali nila ang lahat, binago ang katotohanan, ipinakita ang lahat na parang ay sa alam, pabilai aitinu, patoto aanda ilahat.
Bigla na naiintindihan ni Ana na ngayon ay naririnig niya ang pinakamahalaga, hindi isang pagbibigay katwiran, hindi katotohanan, kundi ang tunay na kakanyahan ng babaeng ito. Hindi nagkamali ako, hindi nagsisi ako kundi may karapatan ako, karapatang magdisposeng pera ang iba, karapatang sa walang katapusang pagkakasalang iba, karapatang sa walang hanggang pagpapasakop. Nakinig ang hukom sa kanya hanggang sa katapusan at pagkatapos ay nagpanukala ng isang tanong lamang. Sabihin ninyo sa amin, bakit hindi kayo humingi ng tulong sa inyong anak na babae at sa kanyang asawa para sa kasal na sinisingil ninyo ang utang, kundi sa inyong anak na lalaki at sa kanyang asawa? Nag-atubili si Ligaya Reyes. Para sa mga bata ay nagsisimula pa lamang ang buhay. At para sa inyong anak na lalaki at sa kanyang asawa ay tapos na ang buhay. Sa inyong palagay, mahinahon na nailinaw ng hukom, walang sumunod na sagot. Ang desisyon ay inanunsyo pagkaraan ng isang linggo. Ang linggong ito ay mas mahirap pa kay Ana kaysa sa mismong pagdinig. Habang lumalapit ang araw, hindi siya mapakali sa kanyang trabaho, palagi siyang nangyabang sa opisina at gabing-gabi ay nagsasabok ang isipan sa kanyang ulo. Bago pa dumating ang desisyon, nagpatuloy si Ligaya Reyes sa pagtatangkang ilabas ang kaso para makinig sa mga kamag-anak, sa mga dating kaibigan, sa sinumang handang makinig. Ngunit ngayon ay naliit ang kanyang kampanya. Karamihan sa mga taong noong una ay sumigaw ng marahas ay tuminahimik nang marinig ang mga detalye. Si Dante ay nahintay, kasama si Ana sa labas ng korte nang inilabas ang desisyon. Tinalo ang reklamo ni Ligaya Reyes. Ang kasunduan ay kinikilala bilang may bisa. Ang moral na pinsala ay hindi natuklasan. Tumigil si Dante sa mga hakbang ngane hukuman, tumingin sa makulimlim na langit at bigla na tahimik na nagsabi, alam mo kung gano ang nararamdaman ko ngayon. Parang sa wakas ay pinahintulutan akong hindi maging makasalanan. Niyakap siya ni Ana ng kaya niya. Wala kang kasalanan na nun pa man. Talaga namang nag-file ng apelasyon si Ligaya Reyes, ngunit nang wala na ang dating galit, wala ng katiyakan na lahat ay maaring basagin ng luha at presyon. Pagkaraan ng isang buwan ang kanyang reklamo ay itinakwil. Pagkatapos nito ay mabilis na nagbago ang lahat. Binurangang biyanan ang magpos, nagpublish ng tuyong, sa pilitang pagwawasto, malinaw na naisulat sa ilalim ng diktasyon ng kanyang abogado, tumigil sa pagtawag sa trabaho ni Ana. Ang mga kamag-anak, kamakailan ay nagbubuhos ng mga akusasyon ay bigla na nagpakatahimik. May ilan na nagsulat pa kay Dante ng personal, naingat na tinatanong na hindi daw nila alam ang buong sitwasyon. Ang pinakamaliwanag ay mabilis na nawala ang mga nag-ingay tungkol sa sagradong pagkakataas ng ina sa kapinsalaan ng iba at pagkatapos ay nangyari ang hindi inaasahan ni Ana. Nagsampa ang ama ni Christine ng hiwalay na kaso tungkol sa pagbabawi ng lumang utang nang nalaman na ang kasaysayan ay lumitaw sa korte at nakatanggap ng dokumentadong kumpirmasyon. Nag-apply din ang tita ni Dante. At bagamat hindi na ito direktang kinalaman kina Ana at Dante, naramdaman ni Ana ang isang malalim, tahimik na kasiyahan hindi schadenfreude, kundi eksakto hustisya, dahil sa wakas ay ang makahihinatnan ay nakarating hindi sa mananahimik at tiniis, kundi sa isa na sa loob ng maraming taon ay nakatatayo buhay sa kapinsala na iba. Pagkaraan ng 3 buwan, pirmado nila ni Dante ang kontrata para sa pagbili ng apartment hindi maluho, hindi malaki, ngunit sa atin. Isang maliwanag na 2 silid sa bagong gusali na may kusina, sala at malaking bintana sa bakuran. Nang una silang pumasok doon pagkatapos ng transaksyon, sa walang lamang mga silid ay amoy plaster at bagong buhay. Nakatayo si Ana sa bintana at tumingin sa kung paano lumalakad ng isang babae na may bata sa bakuran, kung paano nag-aalas sa harap ng entrada ang makahon, kung paano nagaway ang isang lalaki sa kuryero. Karaniwan, buhay, tunay na buhay. Lumapit si Dante sa kanyang likuran, niyakap siya sa baywang at tahimik na sinabi, kung wala ka, nananatili na sana ako sa kanyang takot.
Umiling si Ana, "Hindi, ikaw mismo ang lumabas. Nandun lamang ako." Inilapat niya ang ilong sa kanyang templa at ngumiti. Ang renovasyon ay ginawa nila ng dahan-dahan, ng walang pag-apurahan tuwing weekend. Pumili ng tiles, nagaway sa kulay ng mga pader, tumawa ng nag-ipon ng muebles at nagkalito sa matagubilin. Bigla na naiintindihan ni Ana na sa unang pagkakataon sa matagal ay nabubuhay siya hindi sa modeng depensa, kundi sa modeng pagtatayo. Kung minsan sa magabi ay sumulat pa rin sa kanya ang ilang malalayong kamag-anak, maingat, nagsisiyasat ng lupa, ngunit ngayon ay wala na itong nagbago. Ang kanilang buhay ay hindi na nakasalalay sa pagsang-ayon ng iba. Isang gabing iyon ay naupo sila sa sahig ng kanilang bagong sala, wala pang mga kurtina, may mga kahon sa mga sulok at pizza sa kanilang mga tuhod. Sa labas ng bintana ay dumidilim, sa mga katabing bintana ay nakningas ang ilaw. Ang buhay nga ibang tao ay nasa tabi, tahimik, karaniwan, walang eskandalyo at digmaan, at bigla na naiintindihan ni Ana kung saan talaga naroon ang makatarungang katapusan ng buong kwentong ito. Hindi sa katotohanang natalo si Ligaya Reyes sa korte na napilitang burahin ang mapost at magbayad ng kabayaran, at maging hindi sa katotohanang nagsimulang ibalik sa kanya ang malumang utang bagamat fair naman ang pagtupad, kundi sa katotohanang hindi nila ibinigay sa kanya ang pinakamahalagang bagay, hindi ang pera, ang maipon, at hindi ang karapatan na magdesisyon kung paano sila mabubuhay. Hindi nila ibinigay ang kanilang pamilya, dahil eksaktong ito ang talagang pinaghabol ni Ligaya Reyes sa lahat ng mga taon na iyon para walang ibang pamilya para kay Dante maliban sa kanya. Para si Dante ay hindi kailanman magiging isang asawa, hindi isang ganap na lalaki, kundi isang masunuring anak na may mga mapakasalingang mata. Para si Ana ay alinman sumuko o mawala, ngunit hindi bumabangon. Nagtayo sila, tumingin si Ana kay Dante sa mga kahon, sa walang lampara na ilaw, sa mainit na glow ng isang bombilya ng walang shade at bigla ay ngumiti. "Sa ano ka nag-isip?" tanong ni Dante. "Sa katotohanang tinutulungan pala tayo ngang iyong ina na bumili nga apartment," sinabi ni Ana. Nagulat si Dante. Paano? Napakasimple. Kung hindi niya ginawa ang lahat ng sigla-siglang ito, marahil ay tagal pa nating naniniwala na ang mahangganan ay maaring ipaliban para mamaya, nakusa na itong magiging mabuti, na kailangan lamang tiisin ng kaunti pa, at ngayon ay mayroon tayo ang pangunahing bagay, ang ating sariling bahay at pag-unawa na walang dapat pumasok dito nang may karapatang mamunong ating buhay. Tumawa si Dante magaan, malaya, tulad ng hindi narinig ni Ana ng matagal na. Ibig sabihin, ang maluho niyang kasal na kinuha sa pamamagitan ng utang ay naging pinakamahal na terapi sa kanyang buhay, sinabi niya, at pinakamagamot sa atin. Eksakto, sumagot ni Ana. Hinilabot niya siya sa kanya, at matagal pa silang umupo sa madilim na silid sa gitna ng mga kahon at hindi pa nakaayos na kasangkapan. Nakikinig sa kung paano ang kapitbahay sa kabilang pader ay tahimik na nagpapatugtog ng musika, kung paano nangangalit ang elevator, kung paano nabubuhay ang bahay. At sa karaniwang ingay na ito ay naroroon ang napakaraming kapayapaan na hindi naramdaman ni Ana ng maraming taon. Dahil sa wakas, lahat ay nasa tamang lugar. Ang maluho niyang kasal na biniling may utang ay nanatili ron kung saan nararapat sa nakaraan, kasama ang kasakiman ng iba at ang manipulasyon ng iba, at ang kanilang kinabukasan ay natira sa kanila tapat na kinita, pinoprotektahan at tunay na kanilang sarili.